Nicolaita? Sa akin hindi. Kasi pag Berean ka, pag sinabi mo yung Berean, hindi to Berean lang. Hindi to yung nagbibire-Berean lang. Pero may level of Berean. May level of Berean. May level siya. Kung naalala niyo siya ni Brother Francis, may level ng pagka-Berean. Halimbawa, ang pagka-Berean mo, in terms of doctrines, you are Berean. How about the character? Yan. Sabihin, halimbawa, ganito. LCM, Berean ka nga sa personal mo. Pero you are not Berean dun sa pahayag ng Diyos. Ang kailangan, meron kang LCM training. Ano yung LCM training? Hindi lang yun. Kailangan kayo mag-asawa, may CDT kayo. Amen? Amen? Ano pa, may family devotional time dapat kayo. Kung abot ng training mo, abot ng pagkabigayan mo, ay doktrina lang, at hindi mo abot yung bagay na to, hindi po lang pagkabigayan mo. Pero siyempre, we are under process na makikinig kayo mga kapatid. Palimutan na natin tanong-bulungan. Tapos yung mga young people, dapat sila yung nagsishare dito. Imagine nyo bakit walang gana yung mga young people. So, nakasalalay yan sa ating mga magulang. Pag wala tayong assert, wala tayong assert authority sa kanila, wala mangyayari. Ano pa? Kailangan meron yung LCM, merong ano yan, may CDT, may FTP. Ano ibig sabihin ng CDT? O parang exam ulit. Couple devotional time. Hindi lang ito nagpe-pray. Nagsisharing yan mag-asawa. O survey. Sino magsisharing mag-asawa? Ako, may ka-sharing. Asawa mo ba? Okay, survey. Sino nagpa-family devotional time? Okay, punta na tayo dun sa PTA. O, anong meaning ng PTA? Mr. Kim? Prime time activity. Parang recap. I-recap natin yung message sa mukong. Yes, right, tama. Amen. The message of the hour yan, mga kapatid. So sabi ko, ang Berean, hindi yan Nicolaita. Bakit? Kasi Berean ka na. Pero may stages yung pagka-Berean mo. May hindi pa abot yung iba na pwedeng, hindi mo pa kaya abutin yun. Hindi ka pa Berean sa side na yan. Ano pa? Yung PTA. Ano yung nakapaloob sa PTA? Training sa pamilya. Hahagipin na natin yung lahat. Yung training sa pamilya natin. Okay, kumusta? Kumusta yung tanong-bulong natin? Ako din, hindi nakakalimutan ko din yan eh. Opposition. Asan na yung opposition natin? Opo, opposition. Katabi mo yung alam mo. Pabayaan yung alam mo nandun sa harapan. Walang katabi. Consumption yan. Paano pa pwede? Consumption nagkapagpul pa. Tama, Brad. Na minsan tayo napagpupok. Nagagalit tayo kasi naiinis ka na kasi wala kang training sa anak ko. Kumusta yung ating interview setup? Ito yung sinasabi ni Badalini ko, may programa ka. May programa ka, lalo-lalo na kung ikaw ay manggagawa. Interview setup. Kumusta naman ito dito ngayon? May narapan na tayo. Mas matapang tayo alam sa tatay. Sana huwag maging ganon. Ano pa? Mayroon pa to. Kumusta yung pabasa report natin? O survey ulit. Sino yung nagpapabasa gabi-gabi? Nakabase ang spiritualidad ninyo kung tumaas kayo ng kamay. Hindi, bahala kayo sa takbo. Hindi ako nag-ano, no? Ay, wala akong inaanong tao dito na gustong patamaan. Pero, ang Diyos at ikaw ang nakakaalam na.
Kumusta yung scribe report natin sa bahay? Ano yung scribe report? Sino yung nanonood ng TV? Sino yung nag-scribe sa religious channel? Channel daw. Sino yung hindi nanonood ng TV, hindi rin nag-scribe? Okay. Punta tayo dun sa singilan. Pag Sunday, pagkatapos ng church, sino naniningil sa anak? Wala na. Mamamatay yung anak mo yan pag hindi mo siya sinisingil. Spiritual yan. Pag hindi mo siningil ang anak mo, halimbawa, nakinig dito, tapos biglang umuwi, pagdating doon, hindi mo pa siningil. Wala yan. Walang mangyayari. Yan yung programa sinasabi ni Padanico kanina eh. Di lang niya may drive. Ano pa? Ano pa to? Yung setup naman eh. Hindi na kayo binanggit din. Okay, punta tayo doon sa... Ito na yung parang progressive ministry dito eh. Yung assert authority, no? Punta tayo doon sa progressive ministry. Sino yung, ay, kulang pa pala ako dito. Sino yung naghahanda ng handog sa bahay? Yung mga terminology, gusto kong buhayin ulit sa inyong kaisipan. Bakit? Kasi pag hindi yan na-quicken, pwedeng tabunan ng traditional ministry yan. Traditional na paraan. Ano yung traditional na paraan? Ikaw lang ang nag-i-enjoy sa salita ng Diyos. Sino yung naghahanda ng handog sa bahay? Wala na, no? Si Bruno yung sisimula pa lang, si Riding, nagsisimula na rin. How about yung iba? O magkakapatiran tayo o mga kapatid. Paalala lang po ito. Hindi ito pang-inis. Pampaalala lang to. Gusto ko lang i-record kayo, nakakapaganda pa ba yung anak ninyo ng handog para i-share dito. Punta tayo sa progressive ministry. Pag sinabi mo progressive ministry, kumusta yung recording natin? Sino may rinig ko na pamilya dito? O kahit kapatiran? Mag-say kayo ng amen kung may rinig ko kayo. Amen! Amen! Okay, lahat tayo. Recording. Sobrang sa recording. Napik na. Lapit na tuloy. Napik na. So, it's depende pa rin. Okay, punta. Saglit lang po ito, no? So, ang berean, pagka-berean may level. Okay, basa tayo ng Bible. Konti lang to, mga 10 minutes. Buksan natin yung Bible natin. Oh. Magbigay nga kayo ng talata ng tungkol sa berean. Ako ang magtatanong sa inyo. Okay, talata. Ano? First Thessalonians. First Peter 3:15. Ano yung pinakano ito? Ha? Acts 17:11. Pakilistan nyo naman. O, pakilistan nyo po, no? John 5:39. First Peter 3:15. Jude 3. Jude 3. Thessalonians 5:21. Ano pa? Romans 2. First Thessalonians 5:21. Ano yung ibig sabihin ng pagka-berean? Ano yung ibig sabihin ng berean? Ano ang isang berean? Nagsasaliksik. Oh.
Searching the scripture. Nagpapatunay. Nagpapatunay. Nagsishare. Ano pa? Nagko-compare. Nagko-compare. Compare. Lista natin. Lista nyo na. Lagay nyo doon sa Facebook. Comparing spiritual to spiritual. Nakikipag-set up. Set up. Okay. Nakikipag-set up. Lalagay natin. Pwede ko i-define sa'yo kung ano yung ganyan. Ha? O proving. Prove. Nagpapatunay. Sige. So, lista nyo na yan. Para ano? Ano pa? Wala na, no? Ano pa meaning na Berean? Kapiling ko pa kayo, mga kapatid. Hindi ito ano, ha? Yung pagka-Berean, hindi ito gas-gas na gas-gas. Hindi ito hapog, hindi ito mayabang. Una-una ang Berean, willing to be corrected. Pag ayaw mo magpakulit, hindi ka Berean. Ano ba? Ang Berean, humble. Nag-record pa nga doon. Humble brad, ha? Hindi hambog. Hindi yan hambog, hindi yan mayabang. Hindi yan tasto. At ang Berean, hindi Nicolaita. Yung ibang believer, kahit the other message, they define the Nicolaitan spirit. Ganito yung Nicolaitan nila. Kahit check ninyo dun sa ano, no, sa internet. Kilala niyo yung Nicolas? Oh, hindi, iba pa yun eh. Oh, yung Nicolaita, ang meaning natin ng Nicolaita, Nico, di si Nico to ah. Ano to conquer. Yung lady, People. ito yung mga lady, mga tao. Yan, to conquer people. Pero kung i-check mo ko dun sa Wikipedia, siguro kung kahit i-check nito. Ito yung nagtuturo ng mali. Iba yung definition natin sa definition ng encyclopedia ng Wikipedia. Itong espiritu na to, tinuturuan yung tao ng mali. O anong mali? Tama naman yun. Tinuturuan ng espiritu na to na yung tao ayaw niyang magpakorek. Ayaw niyang mag-search, magpatunay, lukewarm siya. Lukewarm, oh. Ano lukewarm? Lukewarm, ganapin yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? The message of the hour. Ano yung message of the hour? Yung training sa atin. Pag ayaw mo gawin yan, you are lukewarm. Lukewarm? Lukewarm. Lukewarm saan? I-delay mo yung training na dapat makuha ng iyong kapatid. You are conquering, ito sister, sagutin ko rin sa iyo. You are conquering the people na hindi masunod ng tao. Yung tanong ko sa iyo, di ba? Sabi mo, pag nagsishare lang ba siya ng message, tapos hindi naabot ng tao, pwede bang tawagin ni Nicolaita? Di ba, hindi fit yung sinasabi niya kasi yung tao ay hindi pa nila alam, tapos mas mataas na yung sinasabi niya. Pwedeng ganon. Bakit? Alam mo ang pangangailangan ng kapatid mo, yun ang i-share mo. Halimbawa, kailangan niya ng training, kailangan niya ng session. Kung training, kung session, eh bakit mo i-deny na hindi yun ang kailangan niya? Pwedeng maging Nicolaitan spirit yun. Yung tamad, Nicolaitan ba yung tamad? Sabi ko. Anong tamad? Anong klaseng tamad? Lukewarm? Tamad dumalo, tamad manalangin, tamad magbasa. Lahat. Oo, pwede yun, sis. Basta, you are delaying, you are conquering the people. Yung tao na hawa
na mag-lukewarm. Alam mo, nahawa yung tao mag-lukewarm dahil sa'yo. Dapat hindi mo hawakan yung kapatid mo na mag-lukewarm. Ikulay na yun. Kahit hindi mo nga siya sinasaklawan, nasasaklawan mo siya kasi nahahawa ng espiritu yun. Diba? Kung may konti na lang to, tapos pwede na kayo mag-share. Become to transferring spirit. Yes. Tawagin. Sige. Paano po yung sa isang iglesia may lukewarm tapos sumalo siya? Anong gagawin ko doon? Ayun na nga. Kung may lukewarm, nahalo siya dun sa mga silos. Ang kabaliktaran ng lukewarm, seal yan, di ba? Berean. Rizil yan eh, rizil. Zil yan. Ang kabaliktaran ng Nicolaita, Berean yan. Paano kung may nahalong lukewarm dun sa gitna nyo? Anong gagawin? Dapat system harap mo dito yan. Habang kumakain sila, harap mo dito, tapos magpulong na naman sila. Masasabi yung bata, takbo na lang sila ng takbo. Pagalitan natin yung bata, kahit sino, pagalitan nyo pag nagtatakbo-takbo sila. Transparent tayo mga kapatid, huwag kayong magalit kung sinaway ninyo itong isang kapatid, yung anak nyo. Oh, yung pride, hindi yan tampuhin. Brad, Proverbs 27:5, basahin mo. O, pabuklan natin yung Bible natin. So yung Nicolaita, Berean siya. Yung Silos, kabaliktaran ng Nicolaita, Berean. Yung lukewarm Silos. Kung nahawa siya doon, kung kaihalo siya doon, Pabasa mo yung Proverbs. pabuklat ninyo mga kapatid. Yun. Yun. Open review. Kaya tayo, pag pinagalitan tayo, magpa-review tayo. Hindi tayo, hindi Ang tayo. tunay pala ng pagmamahal, open rebuke. Yes. Hindi yung secret rebuke. Sige, review. Amen. So kung napangalo sila doon, kailangan mo may paggawa sa kanya. Di ba, yung lukewarm? Mahahawa siya dapat ng kainitan. Hindi siya mahawa ng kalukewarman. Oo. Tanong, sige, tanong ka na lang. Pero kung may magsishare po, no? Pastor, magsishare si Pastor. Yun lang yung ano ko, parang outtake pag